Isang maulan na gabi. Siyempre, kapag umaga niyo po ito pinapanood, umaga, kahit ano namang umuulan eh. Ito siguro yung panahon na ulan ng ulan, ano? Parang hindi ko pa naranasan yung parang isang buong week na puro ulan lang. Parang wala akong matandaan ganun. O meron, hindi lang to matatak. Meron tumatak sa akin yung 2018 nung may sakit ako. Yung parang yung buong week talagang umuulan. Pero ba't Parang kaya ako, July ata yun. nung bata ako, gusto ko yung bumabaha. Grabe naman isa bumaba. Gusto kong bata ako Kasi siguro, hindi ko iniisip yung paglilimas. Oo. Hindi ko iniisip yung mga itataas na Ano nakatira kami sa Bitas. Gusto ko kasi mataas yung Bitas eh. Yung sa may, Sila ba? sa may Kami, Montessori. hindi, Oo. Tapos, tawag dito, makikita mo na bumabaha na merong lugar doon sa gawin ng Victoria na parang ilog. Nakita mo, maapaw na talaga. Yun na yung marker. Mhm. So, Kami pag nandyan na yung tubig kila Cynthia. Ano na yun. tapos kain lang kayo ng sopas, gano'n. Nood lang kayo ng, o kaya makikinig lang ng radyo, gano'n. Pero hindi radyo eh. Nood lang ng TV. Minsan wala kang kuryente. Pag walang Pero kuryente, alam mo, minsan doon nga nagkaka-reunion pa, no? pag walang kuryente, ang mangyari doon, lalaro ng kung ano yung pwedeng laruin doon. Takutan sa gabi. Oo, kwentuhan. O kaya naman, Kwentuhan. may Scrabble, ganun. O kaya Kaya tumatalino ang mga tao nung araw, ano? Oo. Kasi wala Umpukan din. Pag nawala ang kuryente, naglalabasa yung mga tao sa kukwentuhan. Mainit eh. Yun. Ang ganda rin, ano? Meron ding advantage yung wala May pang Facebook. socialization na yun eh. Di ba? Uumpukan kayo. Hindi umpugan na. Usog nga dito para kita ka pa sa frame. Ayaw nga. I'm very sorry. So, ngayon, ang bago ay may mga, ano ba nangyayari? Yung nahuli sa Coldplay. Di ba? Nahuli sa Coldplay na CEO. Well, ganun talaga. Ganun talaga. Coldplay pa kasi kayo. Tapos may kiss cam pa doon. Kung nanood kayo ng mga metal, walang ganun. Hindi lang naman sa Coldplay, kung nasa mga sports. Oo. Meron din nun. Yung kiss cam. Oo. Pero bago ko na rin mag-kiss cam, nagwa-warning. Nagwa-warning yung speaker. Na sabi niya na, ika-capture namin ang mga couple, yung mga ganun. So, kumbaga, bago sila mag-capture, meron ng ganong warning. Hindi ko sinasabi na, hindi kayo nakinig. Pero hindi nga sila nakinig. Baka hindi nila hindi nila na-anticipate na sila sa dami naman niyan. Hindi naman tayo mauhuli. Pero, tapos ang tanda pa natin. Though the percentage is below 1%, it doesn't mean it's zero. So, ayun. Meron pa ring chance. Meron pa ring chance. Kahit na sobrang baba nung percentage. Ngayon, maraming tao nagalit dun sa tao na yon. Pero it is a reminder for us na sila kasi na-expose. Baka tayo. Actually, yun din yung gusto ko sabihin. Paano pag tayo na-expose, di dapat galit din tayo sa sarili natin. Kaya hindi ako nakikibash dun sa dun sa against sa kanila. Pero ang nainis lang ako, yung maghahabla pa sila, ihahabla pa. Kino-consider lang ihabla yung Coldplay para doon. Ano nalaman ng Coldplay doon? Kasi daw in-expose daw yung private life. Hindi Coldplay yun, yung cameraman. Okay. Diba? Ang sabi ng isa nag-comment, bakit publicly nyo ginawa yung mali tapos nagulat kayo nung na-publicize? Nasa public kayo. Pala. Yun yung, ang ganda daw isang comment. Nasa public kayo, tapos na-publicize, tapos nagtaka kayo na-publicize. Sir, paano yun? Di ba parang magka-work sila? Ganoon naman talaga eh. Madalas naman sa ka-work yung affair eh. Kasi mas madalas mo siyang kasama kaysa asawa. However, it shouldn't be normalized as okay lang. Ngayon, paano yung mga ka-work din nila na alam yung affair? Liable ba sila? Liable ba sila na dapat ba nilang sabihin yun doon sa totoong asawa? Enabler sila, ina-allow nila. Maliban na lang kung pinagsasabihan talaga nila. Tapos ala pa din. Pero sa tingin ko, hindi ko sure eh. Kasi kung pinagsasabihan nila,
bakit tsaka siya, di ba, nag-resign yung we Hindi, at uphold saka, integrity, saka, ganun-ganun. saka parang, paano mo sasabihan kung CEO? Parang Oo may din. ganun no? May point din. Parang may ganung element eh. Mm-mm. O sige, move on tayo dun. Mm. So yun lang, na-publicize kasi yung kanilang scene. So tayo, baka masyado tayong judgmental. Baka pag tayo yung Na-expose. oo, Yan yung isa sa naman. yan yung isang sa tinapik ko sa sa kalimutan ko na sa Dabsu. Hindi, meron isang school na nag-invite sa akin. Yung sinundan ko, galing game development yung tinuturo Game? Mga about sa laro hindi ko alam gamitin yung software na tinuturo. Tapos ako'y kasunod, dalawa lang speaker nila. Ang topic ko, malayo sa technical. Ang topic ko ay social media paradox. Wow, paradox pa. Ganda ng word na yun. Kasi, you take pleasure sa social media, but at the same time, you destroy yourself na kapag mali yung paggagamit mo na. So, kumbaga, yung mismong pleasure na gusto mong ma-derive sa social media would also lead you in destroying yourself. For example, Parang siya din yung nagnanumb sa'yo. Parang ganun, no? Kunwari, social media metrics. Yung mga like, reacts, engagement. So, para bang natutuwa ka doon pag may ganun. Pero nangyayari nun, lagi ka na nagsisik ng validation sa social media. Hanggang sa may mga term na sila doon. Thirst trap. Totoo diba? yun. May mga... Pero alam mo yun? Ano yung pagkakaintindi mo doon? Ang pagkakaintindi ko sa thirst trap is para bang binebait mo yung tao kasi parang uhaw ka sa attention. Parang ganun yung yung kadalasan, intindi ko doon. Siya? Connotated siya sa mga sexy na na mga videos. Yeah. Pero hindi lang doon Pero madalas yun. doon. Tsaka yung yung cloud chasing. Yun, hindi ako masyadong familiar doon, sir. Pag sinabing cloud chasing, parang gusto mo lang mapansin. Attention seeker. For the cloud. Ano ginagawa niya? For the cloud. Gusto mo lang ng engagement. Gusto mo lang na may mag-react. Gusto mo lang na mag-trend. Cloud. So, hinahanap mo yung... bandwagon. Ay, hindi. Iba pala. Yung bandwagon, nakikisakay ka lang. Trendwagon. Nakikisakay ka lang kung ano yung trend. Sige. Anyhow, yung social media metrics kasi, dinedeceive na yung tao na pag mas marami yung engagement, likes, and magagandang reacts, ibig sabihin is mas approve or mas okay yung ginawa mo. Pero hindi necessarily ganun. Dahil minsan, yung tama, yun yung unpopular. Then narrow is the gate Yeah. That leads to life so, broad, diba? Kung ano pa yung mali, yun yung parang sineselebrate pa nga minsan sabi nga sa Romans chapter 1 So, hindi dapat sukatan yung majority. Yung social media metrics or measurement. Oo. So, ano pa? Yung batas, kamo. Yung batas na pinapasa tungkol sa magulang. Yung pag-abandona nung anak sa mga ano magulang. Bang biblical stand yan? You have to honor your mother and father. Yun naman talaga. However... So, ako din naman. Kunyari, matanda na magulang ko. Alagaan ko talaga. No choice naman kasi talaga yon because it is expected na maglilibing sa magulang in the end is yung anak. Hindi other way around. Hindi other way around. Kasi isipin mo, kaya nga masakit sa magulang na maglibing ng anak. Kasi ang ine-expect mo is yung susunod na generation yung magdadala ng torch. Pero dito, ano ang problema? Kasi inuobliga ba ang anak na tulungan? Kasi baka maabuso. Dalawa kasi yung pwedeng abuse dito Yung una is kahit na sabihin natin yung magulang pabaya, 'di ba? Tapos sila hindi pwede abandonahin pero pabaya sila sa pagbabalaki ng anak. Yun yung mga comment na dapat may batas din na mag-obliga dun sa magulang na wag maging pabaya. Kasi nangyayari ang nagiging breadwinner yung anak. Yun. I'm not saying na applicable ito sa lahat kasi may mga magulang na naiintindihan naman natin na halimbawa na paralyzed o talagang may sakit. Yun, ano naman yun? Exception. But remember, the exemption of the rule is not the rule. Yun. What else? Yung pag-dodge ng gobyerno sa responsibilidad nila sa mga matatanda. Yun. Hindi ko nakita diba? yun Sa ibang bansa, government ang may yes, sa ibang bansa may tinatawag ng mga home for the aged. So nakatipid na naman yung gobyerno.
Kasi nga daw, ayaw natin ng home for the aged eh. Oo nga. Eh, Kasi di pero, pa tayo yung uso yung insurance, no? yung, Sa atin, di pa oo uso. nga, medyo, Buti nga ngayon eh. buti ka na, ano nga Bukas ngayon na eh. Yes. Ano pa ba? Dami nagbebenta ng insurance ngayon. Kaya nga. Pero wag tayo yung mga fly-by-night lang ha. Tignan talaga natin yung credentials ng mga pinag-a-applyan natin ng wag lang yung sikat lang, ano. Ako kasi Sun Life, Ah, yung aking insurance. Hindi ko naman oo. pinapromote. Pero kasi nga din, Mm. isa din doon, si brethren ko din naman kasi yung siyempre, mas bias sa brethren mo, di ba? At saka gusto ko na rin, di ba? Ito lang ang mindset ko sa pagkuha ng insurance. Gusto ko, pag nagkasakit ako, wala akong iniisip na kung saan ako pera. Okay. Kung namatay ako, wala kayong iisipin. Iiyak na lang sila. Oo, yun lang. Ganun lang. Mm. Kasi, danas ko, kahit hindi ako, kahit sa circle ng family namin, na kunyari merong na ospital, yung sabihin mo dun sa tito mo na nasa abroad. So parang ako naman nabababaan ako. Parang ayoko ng ganun. Parang, Ako naman, naawa ko sa laging hinihingam. mm, Porket ba nahihingan ka, ikaw na laging hihingam? why is it, Mm. Though, paano yan? Though Why hin- is it me? That, Oh. ano yun? Paano? ang tawag dito, kasalanan ko ba dahil I choose to stay here? Eh. Dig That dog that unlike you. oh. Diba? That unlike you. Kuya. Oo. Though hindi ako agree sa doctrines na mga tinuturo ni Ed Lapis in terms of Marcionism, Mm. okay? Yung may mga police. Ewan ko ngayon kung ano yung stand yan doon. Pero agree ako dun sa mga sinasabi niya about doon na sa magkakamag-anak, hindi porket yung isang anak o isang kamag-anak is lagi nahihingan, siya na yung aabusuhin na laging hinihingan. Baka pwede naman yung mga iba na hindi naman nagbibigay, baka mag-effort naman din sila na magbigay sila Oo. ng Kasi, yan eh, pang-aabuso kasi yun eh. Eh, hindi, pamilya naman tayo eh. Parasite ko nga ang tawag dyan. Oo. Ang sasabihin kasi doon, hindi, pamilya naman tayo eh. Huwag mong gamitin yung pangalan na pamilya para paulit-ulit mong i-justify yung pagkakamali at saka yung pang-aabuso mo sa kapwa. Eh, paano kung siya naman nagsabi na pamilya tayo? Oh, Hayaan mo lang na ganun. Pero ikaw, kunwari ikaw yung tinutulungan, wag kang pumayag na palaging ikaw yung tinutulungan. Kumbaga, magbigay ka din, tumulong ka din. Wag ikaw yung laging tinutulungan. Nagkaroon ka ng delikadesa, Oo. nagkaroon ka ng hiya sa sarili na Oo. someday, hindi ako yung laging tutulungan. Yun maganda. Kaso nga lang yung hiya ngayon, misplaced eh. Mm. Galit pa yung hindi pinautang. Oo nga. 'Di ba? Kaysa na ang magalit is yung inuutangan, yun. Yung uso ngayon. Kasi mga entitlement. Okay. Ano pa? Yung age na pagkakakulong, baba. Yung kay Robin Padilla. Madami natuwa sa kanya. Pinakamababa 10. Ako naman, meron akong agree ako with reservations. Agree in terms of basta dadaan sa maayos na proseso at makikita talaga na merong discernment. Ako naman, ako disagree ako dyan. Kasi bilang sa social welfare. Which is in-expect ko naman na din. Okay. Diba sa social welfare, bata kasi eh. Iba talaga ang utak ng bata. Okay. Tapos problema niyan yung paano sila lumaki, ano yung kanilang mindset, ano yung tingin nila sa tama at mali, ano yung discernment nila. So, yun yung isang tinitingnan. Tas Hindi, pwede naman natin idagdag yung kunwari may mga magulang, naging pabaya din ba yung magulang? Yun, So, kumbaga, pati sila. kumbaga, lalagyan din natin siya ng liability. Ano din, yung juvenile justice system natin kasi poor. Rehabilitation, poor. Mga bahay pag-asa, ilan lang sa mga LGU ang may ganun. Para tumatakas pa. ma-reintegrate yung buong pamilya. Hindi lang yung bata, buong pamilya. Buong pamilya. Sa ano ba ang pamilya? Kaya nga sa amin sa isang unit niya ng trabaho paano may population unit, di ba? Okay. May kung
about sa family, mga roles, Mm. mga pamumuhay. Mm. Easy way out kasi ikulong eh. Parang sa Mm. tingin ko, easy way out eh. Mm. Pero ganito kasi yan. Pag ang tao hindi born again, Oo, yun din. lahat na ng pwedeng born again nga na Christian, Oo. nagkakamali pa eh. Di how much more yung hindi. Mm. Kapag ang tao ay hindi na born again at wala talagang fear of the Lord, lahat na ng posibleng kasamaan is possible. Oo. Naka-install na sa'yo. Hindi, sabihin, parang hindi na siya nakakagulat. Okay? Iba kasi kabata pa, nagawa niya yun. Hindi. Pag ang tao hindi born again, capable siya ng mga ganung bagay. Kahit sabihin natin na morally upright, yung mga magulang, kahit ganon. Pag ala ka kay God, susceptible ka talaga sa ganon. Bakit may mga Christian naman na, pero not as common or not as prevalent or frequent kapag yung wala ka talaga kay Lord. Yun. Tama. Kahit nga Christian ka, di ba? I agree naman na minsan, kahit Christian naman talaga, minsan, hypocrite pa yung iba. Pero ang point ko doon is, but not as prevalent ng mga wala talagang takot sa Diyos. Ibig sabihin ba nun, tumigil, di ba? Hindi naman. Sige na nga. Go. Nalipat. Verse 17 lang. Verse 17 po tayo sa Philippians 3. Noong nakaraan, yun yung pass ni Paul, finorget niya para sa kanyang goal, which is si Jesus, yung kanyang goal, at mag-mature, syempre, yun naman ang goal. At maganda doon, yung pass niya, hindi failures. Sa worldly Achievement pa nga. na pagtingin. Sige na, go. 17. Mga kapatid, gayahin nyo ako at tingnan nyo yung mga taong sumusunod sa example na pinakita namin sa inyo. Imitate me. Sabi. Mayabang ba si Paul Egotistic dito? ba yan? Egotistic ba si Paul dito? Hindi. Gayahin nyo ako, boy. Hindi. Ano Sinabi lang niya kasi dito, Ganun ba yun? kumbaga, join in following my example. Makiisa kayo. At gayon din yung ibang mga tao na naglalakad din kasama ko. So sabi dito, as you have us for a pattern. Hindi me us. Bakit us? Hindi siya lang ang sumusunod sa Diyos. Maraming mga sumusunod sa Diyos, maayos yung pamumuhay. Gawin natin example yun. If you can, Hindi, baka di lang nasulat. Ano? if you cannot live life worth following, follow life worth living, sabi Wow. nga. Wow. Nung wow ka dyan. Maganda. So- Pwedeng ng t-shirt. Okay. Actually, ginamit ko siya sa valedictory address ko nung college yung yun. Amazing! Hindi, dulo na kasi yun ideal. Ang verse na ginamit ko doon is yung kay Timothy, yung do not let anyone look down on you because you're young, but be an ideal. L is leaving a legacy. So, kumbaga, kung ikaw, hindi mo kayang mamuhay na worth na sundin ng mga tao sa kingdom ni God, sana naman sumunod ka sa life which is yung life ni Christ na worth emulating. Tsaka sinabi naman ni Paul sa 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Hindi sinasabi ni Paul na sundin niyo yung sinasabi ko, wag yung ginagawa ko. Hindi. Yung buhay niya mismo yung susundin natin. Pero magandang tanong dyan, tayo ba kayang sabihin yun? Ayun nga. Kasi ang tao, kailangan ng concrete example. Marami ng preacher. Sa totoo lang. Marami ng motivational speaker. Ang dami magaling magsalita Marami ng mga vloggers and influencer. Pati nga gambling di ba? Isa pang issue. Yung parang binaban na yung mga yung mga page. Yung Vice Ganda, yung duality daw ni Vice Ganda. Actually, meron ngayon sa Facebook, parang ini-start na nila na i-shutdown yung mga page na nagpo-promote. Page ata or vlog na nagpo-promote ng gambling. Basta parang ganun Hindi ko pa masyado naaaral. Ay, dapat lang naman talaga. Papalduhin ka lang sa una, pero hindi. Na-try mo bang magsugal, sir? Oo naman. Magsugal sa buhay. Yun Ito naman, kala ko yung literal na sugal. Hindi, Oo. sugal talaga. Oo. Hindi talagang sugal Hindi Oo, yung pusta-pusta lang na May bili pa ako dati ng Caracruz? ng scratch card para na-try ko ata once or twice. Yung libreng nung bago-bago yung scatter.
Ay, hindi pala scatter. Hindi pala scatter yung may yung sumasabog na bomba. Scatter ba yun? Mines. Parang mines. Parang May sumasabog na bomba. Candy Crush. Hindi, sa Geely yun eh. Kasi di ba may free na 20? May pera yon. May free na 20, so padadamahin ka. Tapos parang natuwa ako, tinry kong loadan ng 100. Bago-bago pa nun. Nakakahiya. Pero yes, natry ko siya nung bago-bago pa, 100. Tapos natalo. Good Ayaw mo thing. Sabi ko, wait. Alam mong mali yan. O, stop na. Then, that's the end. Okay. That's the end. Yun lang. Kung may nakikinig man dito, mas mataas ang chance mo na manalo sa scratch card kaysa sa scatter dahil yung scratch card, nakaprint na yan eh. Hindi mo pwedeng baguhin yan eh. Pero yung sa digital, nakaprogram kasi yan. Kaya hindi mo alam. So, kumbaga, may algorithm yan. Pwedeng magbago yung output because of the algorithm. So, possible yun. Pero hindi ko rin sinasabi na mag-scratch card kayo. Kasi, natry ko din nung mas bata pa, nung high school ba yun or college, yung slot machine. Tugidong. Nanalo ko minsan 500 eh. Fruit game? Hindi, yung may hinuhulog. Hinuhulog ba yun? Hindi ko na matandaan. Hindi. Yung parang may pinapattern na ilaw-ilaw. Yun. Nanalo ako doon ng parang mga 200 coins ata, 300. Hindi ba yung tugidong? Alam mo ba yung tugidong? Ano yun? Yung fruit game? Hindi fruit game. Yung karera ng kabayo. May ganun eh. Meron din. Yung parang pagtatapa kung ano yung pattern ko naka-line. Ayun. Nanalo ata ako doon 200 o 300 coins. O tapos sabi ko, adrenaline hindi adrenaline yung tawag doon. ano? Pag nagsusugal ka, ano yun? Ano yung masayang hormone nyo? Endorphins din ba yun? Di ko matanda kung dopamine o parang dopamine yata. endorphin eh. Basta ang point ko lang is, then naka 200 ata o 300 na coins. Sabi ko, sige, padadamihin pa natin. Naubos lang. So, kung madali mo nakuha, madali rin siya mawala. Hindi mo rin siya i-value eh. Kasi hindi mo lang value nung nakuha mo. Sa mga perya-perya lang ako. Okay. Mga color game. Pero di ako tumataya kasi. Okay. Hindi ako sanay magbaray eh. Ako na-try ko. Marunong din ako magbara. Marunong din ako mag-tong-its. Tong-8 sanay ka? Hindi ako sanay. Marunong lang. May pusoy dos. Pusoy dos. No. Basta ang point lang, lahat kasi yan vices. Lahat yan is nakaasa sa luck. Hindi naman yon ang tinuturo sa atin. Ang tinuturo sa atin, we must love hard work. Hard work in terms of yung proseso na makuha mo yung isang bagay. Okay? So si Paul dito, Nadidinig niyo ba yung ulan? si Paul dito, hindi siya hypocrite na, gawin niyo yung sinasabi ko, pero wag yung pabubuhay ko. Hindi ganon. Isa siyang example. Marami ng preacher, pero mas kailangan natin example. Yun. Dapat tayo din. Okay, so, again, hindi egotistic si Paul dito, ha? Okay. Sabi niya, gayahin nyo rin yung mga katulad ko na lumalakad din sa salita ng Diyos. Hindi siya lang. So, hindi lang siya. Kasi in-acknowledge siya, marami ding iba. Okay, next, 18 to 19. Kasi gaya nga ng madalas kong sinasabi sa inyo, maraming namumuhay na kaaway ng krus ni Christ. Sinasabi ko ulit ito sa inyo ngayon at naiiyak akong ulitin ito. Mapupunta sila sa impyerno kasi ginagawa nilang Diyos ang mga gusto ng katawan nila. At imbis na mahiya, proud pa sila. Puro mga bagay lang dito sa mundo ang laman ng utak nila. Okay. Medyo manghang ha. Okay. So, Ang salita ni... matindi yung kalungkutan ni Paul dito kasi na-realize niya kung paano maglakad yung mga ibang tao na taliwas doon sa tinuturo niya. Taliwas sa ebanghelyo, taliwas sa katotohanan na tinuturo ng Diyos, ito yung mga enemy ng cross. Hindi yung literal na nakikipagsuntukan sa cross, hindi yung ganong pilosopo. Kundi yung kanilang pamumuhay ay taliwas sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba yung mga legalistic, talagang napaka-observant nila, diligent nila sa mga ritual and seremonya. Sila naman baligtad. Yung para bang niwala ko kay God, easy believism, okay na. Wala na. Basta okay na yung soul ko, pero yung gagawin ko sa katawan ko kahit ano na. So, parang ganun. Naging nominal
Christian. Grabe, no? Oo. Kasi parang yung dalawang extreme ang problema sa pagiging Kristiyano. Yes. Isa, super religious ka, Legalistic. legalistic ka, relihiyoso ka lang. Tapos yung isa naman, yung wala lang. Wala lang. Oo. Yun naman yung nominal. They profess na naniniwala sila kay God, pero hindi naman. Kaya nga sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Di ba? Meron ba namang bad tree nagpo-produce ng good fruit at good tree nagpo-produce ng bad fruit? Hindi pwede. So, kung ang tao ay tunay na mabuti, good treasure yung lalabas sa kanyang puso. Kung bad naman, bad treasure din Pag yung ano daw yan lalabas. kapag yung nape-pressure. Ha? Pag nape-pressure, Doon lumalabas yung lumalabas katas. Kung ano talaga yung laman niya. Makakatas ka. Makakatas ka na, brother! So, kumbaga, sabi dito, yung salvation, para dito sa mga tao na to, na nominal, parang hindi required yung repentance and conversion. Hindi pwede. Yung repentance nga, tsaka yung conversion, ito nga yung mga evidences na yung tao is nagbago. Kasi, Oo. pag sinabi Yun daw yun eh. Yung evidence na ikaw ay nag-repent, ay nagre-repent ka pa rin hanggang ngayon. Oo. At saka, yung buhay mo, nagbabago and patuloy ka nagre-reflect. So, pag sinabi naman dito na enemies of the cross, ito yung mga tao na ayaw mag-deny ng sarili nila. Ayaw nilang sundin yung Luke 9:23. Kasi kung ang tao ay tunay na Kristiyano, gaya na sinasabi nila, Hindi sarili. hindi sarili. Luke 9:23. Ang susundin. And Jesus said to His disciples, if any one of you wants to be my disciple, he should deny himself, sinabi niya pala sa crowd, he should deny himself, carry his cross daily, and follow me. So, merong pagtanggi sa sarili. Pagtanggi sa mga desires ng flesh, pag-ayaw or pagpigil sa mga gusto ng ating kalamnan. Hindi tayo sensual. Ngayon, bakit nagwi-whip si Paul? Okay? Dahil binigyan ng ammunition or pantira ng mga legalistic ay yung mga legalistic against dun sa mga nominal Christian. Paano? Ayaw nyo ng ritualistic at religious na maingat sa pagsunod sa batas. Yan. Kita nyo nangyari. Bulagsak naman. Bulagsak naman, di ba? Yun. So, parang okay. nagkapuntos ngayon yung mga legalistic. Tingnan nyo nangyari doon sa mga bilib-bilib lang. Di ba? Tamad sila, wala silang ginagawa. Yun. Parang yun yung, okay. Kaya malungkot si Paul. Nagkapuntos pa yung mga legalistic na mali din naman dahil opposite spectrum sila eh. Yun. So, bakit kaya si Paul dito ay umiyak or nag-whip? Sabi dito may tatlong maaaring dahilan, sabi ni Charles Spurgeon. So sabi niya, una, because yung guilt ng enemies of the cross. Guilty sila eh. So yun yung nakakalungkot. Guilty kasi sila. Pangalawa is yung effect or consequence nung kanilang kasalanan sa sarili nila at sa ibang mga tao. Then yung pangatlo, yung ending nila, destruction or doom. So ulitin Sabi ko. ni Charles Spurgeon yan. So Pero may dadagdag ako. ano? Naaalala niya na yan din ako nun eh. Okay. Ikaw, may dadagdag ka ba? Meron. Having tasted the good. Tama. Hindi ko pa naisusulat yun eh. Yung sakdal hangal. Yung nasasaktan ka pa At rin least ba? may concept ka. Nasasaktan ka pa rin ba na alam mo na dati kang active sa church, alam mo na yung buhay mo nag 180 degree, pero ang layo-layo mo uli doon. Sige, kukunin ko yung concept ni Magande. Nagawan ko ng kanta. Okay. Tapos bumalik ka doon sa dati mong, minsan nga worse pa eh. Tapos parang, ang nakakalungkot dito, kunwari may mapapasadahan ka na magre-remind sa'yo nun, parang nire-resist mo na, hindi, eto na ako eh. Ayoko nang bumalik kasi napapahiya ako dun eh. Pero alam mo na kailangan mong bumalik kay Lord. So, ang gagawin ng iba, babalik sa Catholic or babalik halimbawa sa kung ano man na spiritual journey. Sir, hindi naman sa ano. Kunyari, pero ako kasi personally, ang tingin ko doon, baka hindi pa sila talaga
nakakakilala. Actually, yan yung susunod ko sasabihin. Oo. Kasi they went out of us. So, ibig sabihin, they are not one of us. So, maaring Hindi. Kasi ako naniniwala ako na natagpuan mo yung Pearl of Great Price. Mm. Tapos, tinalikuran mo. Parang kasi si Jesus, di ba si Jesus ang pinaka-importante talaga sa buhay ng tao, kaligtasan, Diyos. Yan ang mga talagang dapat inuun eh. Kaya nga ang tanong ko, Tapos pinagpalit mo. ayun Di nga, ba? Parang, kaya nga ang tanong ko, nasasaktan ka ba tuwing mapapasadahan mo yung mga pagkakataon na pinapaalala sa'yo nung time na nag-aalab ka, nung time na nagbabasa ka ng Biblia? tingin mo, fake alab ba yun? Possible. Possible, ano? Or nasa Or hype pwede, lang. okay. Kasi Temporal fate. pwede rin palang totoo. Mm. Pwede rin pala siyang totoo. Okay. Pero di siya nag-endure. Okay. Or temporal fate. Yung temporal fate kasi, hindi siya genuine na fate. Hindi talaga siya makakapag-endure. Yeah. So, yun yung nakakalungkot. Tapos, alam mo Pero may chance pa yun, mga ganon. hanggat buhay ang tao, binibigyan ng Diyos ng chance yung tao na yun na manumbalik sa Kanya. Lahat naman eh, no? Kaya wag mong hintayin na yung grace period mag-period. Yun yung... Ang madaming nasasayang, no? Nasaya. Oo. Hindi nila alam masaya, no? Oo. Kala nila Ano ba, boring. nire-ready mo ba ako para sa Wednesday, yung joy? Ay, hindi ko pala, ano. Okay. Joy ko na pala. Okay, love, joy. Yung kasunod is yung joy. Masaya ka na bang inaaral yun? Actually, bukas pala mag-start aralin. If you want to have a joy unspeakable, sometimes you have to be broken with pain unconceivable. Wow! So, ibig sabihin, para ka uuto. Hindi, yung mga ano mo eh. Yung mga quote mo eh. Mga quotable mo eh. Hindi, natutunan ko lang yung iba doon kay Leonard Ravenhill. Manghang di magsalita kasi Maliit yung pandala kasi. Pero patay na siya. Okay. Uy, John MacArthur pala namatay. Kakasama na sila si John MacArthur, si Spurgeon, si R.C. Sproul. 'Di ba apat sila do sa picture? Si Martin Lloyd Jones yung isa. Martin Lloyd Jones yung isa. Okay. So, ang point lang dito is even in weeping, so ibig sabihin, hindi masaya si Paul ang lakas na na-identify yung mga enemy na to. Malungkot nga siya kasi nagamit siyang foothold ng iba pang sekta na enemy din ng cross. Okay? So, ang sabi ni Spurgeon din dito, wala pa daw siyang nabasa na yung apostle umiyak dahil na-persecute. Yung katulad nito, inaararoy likod, parang wala pang directly na sinabi na si Jesus naiyak nung inararoy likod ng cat o nine tails o ni Paul. Pero dito, naluha dahil naging enemy sila ng cross. sa tao pa din. Oo, naging licentious sila or sensual. So ano ang iniiyak natin? Yun pala maganda kung ano iniiyak natin, yun na yung heart natin. Na people claim to be Christians but they are not. Ayan lang. Masakit sa loob ni Paul yun. Malaki yung heart niya. How do we know that we are truly a Christian? Okay? Number 1 is meron tayong trust kay Jesus at sa kanyang finished works. Number 2, meron tayong obedience, pagsunod sa kanyang salita. Kasi if you love me, sabi ni Jesus, you will obey my command. Number 3, may witnessing ng Holy Spirit. Merong pangungusap ng Banal na Espiritu Santo at saka meron tayong yielding. Yung may extra tulak. 'Di ba kunari yung barko o balsa nung araw, ibababa yung layag para layag, yung tela. Na ang gagawin lang noon, hihipan nung hangin yung barko o yung balsa. Tapos, without effort, di nila kailangan magsagwan, automatic na gagalaw yung barko o yung balsa. So, ibig sabihin, natural lang na itinutulak. So, ano ang implication nun?
natural lang natin ginagawa yung mabuti kasi we are led by the Spirit. Okay. Interesting enough, nung tinuturo yung John chapter 3 ni Jesus kay Nicodemus, ang ginamit niya example is Hangin. yung wind, 'di ba? The wind blows and we do not know where it come from and where it is going. So ganun din. So ang tao na totoong Christian is nagpapa-guide or nagpapa-lead sa Holy Spirit. So may mga prompting sa atin na ito'y tamang gawin na naka-coincide din sa salita ng Diyos and then we follow. Number 4, we love the brethren. May pag-ibig tayo sa kapatid sa pananampalataya. Hindi yung gigil na gigil ka sa isang brethren. Di ba? So, doon pala, papapakita na, paring di ka talaga Christian dahil hate my brethren. You will know that you are my disciples if you love one another. Number 5. Ano yung number 5? You have ongoing discipleship. Go and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them everything I have commanded and will be with you until the end of time. Ongoing yung pagdidisciple sa iyo at pagdidisciple sa ibang tao. Hindi ka nagrepent ng isang beses lang, kundi every day is nagre-repent ka. Walang tao na already made up na. Bakit sinabi dito, end is destruction, perdition, damnation, hell? Hell nga. Yun din yung tinawag kay Judas, di ba? Oo. The son of perdition, the son of damnation. Tapos sinabi dito, ang Diyos nila ay ang kanilang mga tiyan. Hindi naman literal na pagkain lang, kundi anything that is sensual. Yung nakaka-pleasure lang sa ating senses. Yun lang yung parang lagi nilang hinahanap. Sa English nga is hedonistic. Pag sinabi hedonistic, let us eat, drink, and be merry, for tomorrow we will die. Di ba ganun yung mga hedonistic? Yung parang temporary lang buhay, enjoyin natin. Okay. Pasarapan ang buhay ngayon. Hindi na daw. Hindi na patagalan niya. Oo, Ganun. pasarapan, kang ganun. Pero sabi ko naman, pwede naman masarap yung buhay mo na wala kang sakit. Oo. Pero pwede naman masarap yung buhay mo na wala kang utang. Yung masarap ka mo na buhay. Oo, di ba? yun. Hindi yung sarap lang, pero yung consequence ng ating mamaling decision, ayaw nating harapin. Yun ba masarap? No. Masarap nga yung buhay mo, pero may inagrabyado kang tao. Masarap nga yung buhay mo, pero hindi mo ginawa yung responsibilidad mo. Parang, bakit? Paano mo na-attempt na nagpapakasarap ka, pero may mga inagawan ka ng comfort? Masarap nga ba kaya talaga Masarap yun? nga ba talaga? Oo. Pero sa mga halang yung kaluluwa, talagang masarap nga sa kanila. At ano pa, sineset down nila yung kanilang mind sa mga, ito muna, whose glory is in their shame. Proud pa sila. Kanina pinagsasabihan ko yung mga estudyante ko nangongopya. Lang, di sila nahihiya, tawa-tawa pa. Sabi ko, Nakita mo? Ano ginagawa mo? tumitingin sa papel. Ah, Ano lang yun review pa lang ng quiz yun okay. Review pa lang. Sabi ko, hindi graded yun. Tumitingin, nangongopya. Sabi ko, tas tumatawa pa kayo. Nakakaramdam pa ba kayo ng hiya kung ganon? May dignidad pa ba ako natitira sa inyo? So sinabi ko nga example, not to brag pero nung elementary at high school kami, and even college, yung mga kodigo-kodigo na yan, wala yan. Okay? Ibig sabihin yung wala yan, nung gumraduate ako, alam ko na hindi ako nandaya ng ganito o ganyan-ganyan. And Ikaw even yung mga grades klase mo. ko, No. totoo yung grades ko. Pero paano nyo ko ako na-attempt na aakyat kayo sa stage tapos nandaya lang naman kayo? Para bang ganun na ba ako kakapal yung kalyo sa puso natin at sa mukha natin na yung pangongopya, wala lang. Sabi ko, anong dignidad ka ko ang natitira pa sa... Kumbaga, hindi na marunong mahiya. Sa Romans 1 din yun Dati, yung kasalanan, tinatago pa Sila, hindi. Rampant Hindi pa magsosorry yun, Oh. So, sabi ko, nasasaktan pa ba ako kayo? Hindi pa talaga kayo marunong mahiya. Kinakabisado pa ako namin yung periodic table, yung mga formula, kunwari statistics, kinakabisado pa namin, walang mga index card ba, dyan. Ano na yan? Kumbaga may ganon? May kodigo ba? Ganyan? May mga index card nakasulat doon. Dati walang index card. Wala naman. Walang formula, kabisado mo dapat Pa-quiz ko ngayon, may mga choices pa. Tapos magkokopyahan pa. Yun yung sasabi ko.
gaano ka baba o kawalang dignidad na nandyan nakako lahat yung choices, mandadaya pa kayo. Tingin mo ba ang tao patanga habang tumatagal? Some, yes. Ano tingin mo sa trend? Some, yes. Nagbe-brain rot tayo. Brain rot, ano? Di ba? Habang tumatagal. Paikli din ng paikli yung attention span ng tao. Tingin mo ba nung araw matatalino tao? Meron. Lagi namang merong grupo. Okay. Matatalino because yung mga activities na pwede lang engage are limited. So, kunwari, mamahilig magbasa because limited lang yung mga distractions nung araw. Ngayon kasi ang dami ni. Tapos, yung media pa nagkikater sa kung ano yung makaka-pleasure sa atin. May tinatawag nga tayong doom scroll eh. Scroll lang na scroll. Scroll. Tapos matututo, makikiliti lang tayo ng konti, feeling natin tumatalino tayo. Di ba? May ganon? Pero we don't accomplish anything na solid. Tumatalino tayo May mga sa tao na may mga natututunan trivia. sa reels tapos ipagyayabang sa inuman. Oo. Actually, kung may natutunan ka doon, pero what have you accomplished? Ala din. Actually, hindi nga rin accomplishment eh. What have matured sa mga area Parang ng buhay information mo? lang siya. Oo, information lang siya. So, wala lang din. So, sabi dito, hindi na nahihiya, nag-glory pa nga sila. May nag-reels pa nga sa amin or parang My Day na nagve-vape sa loob ng classroom. Bawal yun, Pinost pa yun. Pinost pa. Paano yun? Patawag siya. Patawag. May trending pa ngayon yung parang nasa gilid ng grills, yung sa hagdan, yung parang mauhulog, tapos sasabit sila doon. So, kumbaga, may kanta nga, Dumb Ways to Die. Pero ginawa mo ba yan nung bata ka? Hindi. Ano? Medyo nando ka sa academic side, no? Sabi mo nga kanina, tawag dito, puhunan yung mukha, pag hindi kasi face card ang puhunan mo, isa na lang kasi dalawa pa naman, dalawa. Ano pa? Either yung, Talent mo. anuhin mo yung academics, galingan mo sa academics o pagiging mabuting tao. Tanga naman ito. Buti na lang, mabait siya. Parang ganun. Kasi sinasabi ko sa estudyante ko ang pagiging mabuting tao is dapat naman talaga. Pero pag nag-a-apply ka na ng work at hinahanapan ka ng skill, hindi mo pwedeng ipapalusot mo. Hindi mo pwedeng ipapalusot yung slow learner ka, mabuting ang tao. When meron kang pagkakataon na mag-aral, hindi mo ginamit. Hindi mo ginawa. O yan. What's your asset? Mabuti po akong tao. Yung sasabi ko anong skill ang meron ka na naangat ka doon sa ibang mga ini-interview? Maglaba! Sabi, mabuti po akong tao. Di ba ako pwede ganun? You should be ready. Kailangan. Mauso ngayon, di ba? Parang nung ini-interview, willing to learn. Tapos, Willing to learn. Tapos yung tinuturoan, sila na lang matanda na kasi ako. Kasi willing to learn na. Can work under pressure. O yan, nirarush. Kasi ba ito ako binabad? Hindi ko na ikatrabaho yan. Mga ganun. Pero kumbaga, hindi ko bine-blame lang yung tao. Both ways din naman. Maaring yung system is kumbaga is ine-encourage ka na maging ganun talaga yung ugali mo. Okay kasing mag-extra mile bilang Christian. Ano yan virgin Maganda yan. Yung hindi lang talaga yung trabaho mo yung gagawin mo. Ang problema, kapag yung mga nang-aabuso, kunyari, alam naman nila. Kasi, pwede ka mag-extra mile, kunyari no choice na. Kunyari, walang-wala mag-extra mile ka, walang ibang gagawa sa trabaho to Tsaka kung nahihiya ka. Kaso nga may mga tao na para bang extra effort. They glory in their ignorance. Yung parang lagi na lang patulong. Yung parang hindi talaga nila aaralin para lagi ikaw yung uutusan. May mga tao. May mga taong ganun din nahihiya. Ha? Paano may didil? Binubwisit ko. Hindi ako, lang yun, diretso sagot lang. Binubwisit ko. Tapos nakalagay pa sa desktop niya para bang magaling siya or awarded na employee. Ha? Tinutulungan mo. Tinutulungan ko. Na tinatanggihan mo. Tinutulungan ko. Pero yung mga pag-busy talaga ako, hindi ko tinutulungan. Pag-busy talaga ako, hindi ko tutulungan. Hindi ko siya uunahin. Ma-compromise naman yung work and responsibility ko over sa kanya. And sometimes, the best love na pwede natin itulong sa tao is yung mga pagkakataon na wag mo silang gawing dependent sa'yo or parasite mo.
Kasi ikaw, hindi ka na magpapatulong sa kanila because in the first place, wala naman silang kakayahan. Lalo na yung mga ungrateful tsaka unthankful. Yun. Pero kunwari, hindi ako busy, tapos thankful, marunong makisama, why not? Pero yung extra mile mahalaga. And last but not the least, who set their mind on earthly things. So, Kaya na, ang focus nila, sarili lang nila. earthly, Oo. makamundo. It was not to please and worship God, but to get along in this world. So, ang attitude nila, kamukha ni rich young ruler. Religiously. Kung tayo, outside. hindi tayo nakakalaw sa Diyos, ganyan naman tayo lahat eh. Lahat naman. Kahit yung pinaka-noble na, yun nga, gusto mo maging doktor. Ba't ko gusto mo maging doktor? Para makapagpagaling na may sakit, na may hirap. Ba't gusto mo pagaling para magkaroon sila ng chance sa buhay? Ba't gusto mo, para sumaya sila? Ba't gusto mo sila masaya? Huwag kang magpapabayad ah. Gusto mo sila masaya para maging masaya ka din. So, ba't gusto mo maging masaya? Para fulfilled ka. So, ang end goal pa rin nun yung sarili mo. Pag tinanggal mo si God sa picture, sarili mo ang lalaglagan. Your God is yourself. Wala kang naka-erect or nakatayo ng mga statwa na Diyos-Diyosan, pero yung sarili mo ang naitataas. The ego, the narcissism, kumbaga, it's either, it's all about me or pick me attitude. Whether overt or covert yung narcissism mo. Ikaw pa rin ang sentro. Kawawa naman ako. Oo nga. Yung ganun pala, no? Next, verse 20. Yung paawa na. Oo nga, para minsan cloud chasing din yun. Pero tayo, 20 lang, no? Mga tagalangit tayo. At hinihintay natin mula sa langit ang Savior natin, ang Panginoong si Jesus Christ. Alam ba, dumating yung time na si Caesar, parang ang term sa kanya, Lord at saka Savior. Kaya pag sinabi mo na si Jesus is Lord, parang sinasabi mo na hindi mo tinatanggap bilang Lord mo si Caesar. Kaya yung pagsasabi na Jesus is Lord nun, ikamamatay mo. Political. Oo. Political actually siya. At saka spiritual. Hindi naman naintindihan ni Caesar yun na that is spiritual. For him, it is just a matter of... Kaya sa Romans yun yung sinabi na if you confess that Jesus is Lord, you will be and saved. you believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Kasi nga, ikamamatay mo. May risk na sabihin yun. Pag-confess mo. Hindi yung basta sinabi mo lang ngayon tapos wala namang risk. Hindi, ngayon kasi, ano yun eh, parang ginong formula ng ginong ibang formula. church. Maliban lang kung totoo talaga. Kailan uso yun, ano? Nauso yun, nakalimutan ko na yung pangalan nun eh. Because he wants a physical or tangible result. Kaya nagpapa-altar call, kaya ganon, mga easy believism. Para madaling statistics. Madaling makita na, tumanggap. Ngayon, kung tayo ay mga citizen ng langit, so tayo ay mga alien dito sa lupa. Bakit? Nagpatanggap din pala ako. Sige. Mga alien daw tayo sa lupa. So, pag sinabing alien tayo sa lupang ito, hindi ito yung huli nating hantungan. Hindi ba okay yung alien na yan? Pag sinabing alien, hindi ka talaga taga doon. Foreigner. So, aliens should seek to do good works in the land they sojourn in. So, talagang, kung di talaga tayo taga rito, gawin natin yung mabuti dito sa kinalalagyan natin ngayon. Yun kasi ang ugali ng mga aliens, di ba? Yung Pilipino, pag nasa ibang bansa, mas masunurin pa sila. Kaysa, di ba? Pero sana, mas mabait pa tayo pag sa ating sariling bansa dahil mas mahal natin yung sarili nating bayan. Bumabalahura pag uwi, ano? Nakaka-bad trip nga, kaya tingnan mo, nagkakabaha, simpleng ulan lang. Paano yung sa lahula sa pagtatapon ng basura? Natatawa ko to, ine-example ko sa mga estudyante ko eh. Yung ibang tao kahit may pinag-aralan, kung makapagtapon ng basura na para bang, wala lang, para tinapon mo lang yung wrapper na ganyan. Para bang napaka-entitled mo na basurahan ko yung buong mundo. Walang disiplina. Ang daming basurahan, walang disiplina. Sa Japan, walang ganong basurahan, pero disiplinado. Hindi kasi yung basurahan daw kasi natin, masakit sa ulo. So, bakit? Kasi meron pang choices biodegradable. Biodegradable, non-biodegradable, at saka hindi makaintindi. Kaya nga tinatlo na eh. Ngayon, di ba dati, nakalagay, pagbabago, progreso, disiplina. Burado na yung disiplina, pagbabago, abi ko ka ako. Kaya tinanong ako ano ba dapat leader natin? Ewan ko sino kausap ko. Sa tingin ko, dapat ang leader natin malupit.
Kasi yun yung reflection ng marami sa atin. Yung Mm. walang pahalaga. Nagugulat nga rin ako sa ibang tricycle driver na naniningil ng sobrang mahal. Lalo Walang pag umulan takot sa sa- gabi, no? Oo. Walang takot sa Diyos. Kung mangikil. Ngikil na yun eh. Hindi na paniningil eh. Bakit? Pangingikil. Paano gano'ng ka taas ng siningil sa'yo? Hindi sinasabi ko lang na halos doble, ganyan yung singil. Kaya sasabihan ko yung mga estudyante ko kung laging inaabuso kayo na ganyan. Maganda siguro may Mm. no, tingin mo maganda ba yan may metro? Pwede din. Sa ibang ba may metro? Actually, nire-report ko. Sasabihan nga ako minsan na, huwag kayong puro reklamo lang, i-report nyo. Hindi, nire-report ko. Di pinansin. Ah, Community Affairs Office yun ng Cabanatuan City. Sinin, hindi nag-reply. Tinext ko din yung number, hindi nag-reply. Ang nireport ko is yung mahal maningil na tricycle. Sinend ko yung plaka. Ala, hindi ako binigyan ng response. Sabi ko, PWD ako. Ala. So, doon pa lang, hindi mo talaga iaasa yung buhay mo sa gobyerno. Yan. lalo na kung palyado, no? Yeah. Sa Sa bagay, ibang mundo bansa to. ba, nakakapagtiwala ka? Bakit sabi nila, parang balita ako sa Canada, parang libre yung colonoscopy? Maganda kasi yung ang tawag nila doon, healthcare system. O ba't nga ba? Compare sa iba. Bakit ganun? Maayos yung pamalakad sa kanila. Ano yun? Walang bayad? Libre daw eh. Kasi siya pa daw mismo ang tinatawagan. De, konti lang din kasi schedule. konti lang yung population ng Canada dahil sobrang lamig. Ayun. Sa Alaska, binabayaran yung nagmamay. Di ba Pupunta malaki? doon. Oh, kasi malamig sa Alaska. Oh, ngayon, another is yung mga aliens or foreigners sa land, which is tayo na mga heavenly children ni God dito sa lupa. So, parang alien daw talaga tayo dahil citizen tayo ni God. Sabi dito, ang obligasyon natin ay hindi katulad ng obligasyon ng mga makamundo. Kaya tatandaan natin yun. Pangatlo, hindi tayo, eto na, dito nasisilo yung Kristiyano dito na tatrap Ang pera ba yan? Hindi tayo eligible sa same reward and recognition ng mga makamundo. Hinahanap kasi natin yung best ng both worlds So para bang buti pa yung mga masasama, buti pa Yung yung mayaman. mga di niniwala sa Diyos na happy-go-lucky lang. Sabi dito, hindi tayo eligible sa same rewards and recognition ng mga taga-mundo. Number 4, huwag daw tayo mag-focus sa pagpapayaman lang habang naninirahan tayo. Papayaman na material. Mas payamanin natin yung spiritual nating pamumuhay. So, on the other hand, bilang mga citizen ng langit, ang government natin ay ang langit. Okay? Number 2 is yung honor natin is kamukha ng honor ng langit. So, mataas. Hindi yung mga earthly bagay. Tapos, ang mga property rights natin ay mga makalangit na bagay. And ang ina-enjoy nating pleasure, hindi yung makamundo, makalangit. Second to the last, mahal natin yung makalangit na bagay at attached tayo sa eternal heaven. And last but not the least, bilang mga citizen ng langit, is meron tayong communication dun sa original natin na tirahan. Kasi foreigner tayo dito May embassy. So meron tayong frequent communication dun sa homeland natin. Kaya nga, marami ko nakakausap naman ng ibang bansa. Gusto pa rin nila dito sa Pilipinas kahit mahirap yung buhay. Not about the money. Pero lang, parang gusto pa rin nila dito ilibing. Gusto pa rin nila dito sila mag-retire. Yun pa rin. Okay, marami sa nakakausap ko. Hindi sila tatanda, no? So, may contrast yung mga makamundo at saka yung mga makalangit na tao. Kung ano yung kanilang pinahalagahan. Goal. Value. Yes. Last one. Verse 21. Naging under sa kanya ang lahat ng bagay. Dahil sa kapangyarihan niya. At dahil din dito, babaguhin niya ang katawan nating mahina. At gagawin niyang kagaya ng maluwalhati niyang katawan. So, ibig sabihin, Glorified. nung nag-resurrect si Jesus, syempre, yung itsura pa rin ng body niya is parang kamukha ng old. Pero yung katawan na yon is fit na para sa langit. So tayo,
kailangan nating mahubaran nitong physical na laman para mapalitan tayo ng makalangit na katawan na fit sa langit. Ano Yung, na ba itsura ng glorified body? di ko alam eh. Mabagay. Kasi, no eye has seen, Oh. no ears have heard. Diba? Malalaman natin one day kapag nag-resurrect Ano, tayo. tsura mo, tsura? Anong tsura mo? Sabi kasi nila, natitikman daw yung kulay. May ganun daw sila sabi sa Naamoy yung musika. parang Or mga ganun daw. ganun, na-enhance yung mga senses. Siguro, makikita natin yung fullness ng glory ni God, pero hindi tayo mamamatay. Kasi, di ba, sinabi, yung kay Abraham, ay kay Moses, hindi siya pwedeng humarap kundi likod lang kasi wala pang nakabehold sa mukha ni God na nabuhay. Yun. So, kumbaga, makikita natin fullness ng glory ni God pero hindi tayo mamatay. Wala nang presensya ng kasalanan. Wala na yung, sa Revelation 21:4, wala nang paghihirap, wala nang kamatayan, wala nang pighati. Diba? Wala nang masakit. No, No. weeping. And sabi dito, at kaya niyang isubdue o i-dominate lahat ng bagay sa kanya. Kaya, no? Ngayon, maganda to sinabi ni Mayor. May mga kasalanan sa iyong mga puso na talagang Mayor J. pinipigilan mo. Mayor, M-E-Y-E-R, na pinipigilan at kinokontrol mo. Gawin mo yung kaya mong gawin pero magpupumiglas pa rin yung kasalanan sa buhay mo. Pero, kung isusuko mo ito sa Diyos, ano sabi doon? He will subdue them. He will dominate them. He will bring them under His strong subjective hand. Be of good cheer. So, magdiwang tayo, magsaya, dahil yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, kaya niya. With man, it is impossible. But with God, nothing is impossible. Medyo mahirap lang to kasi marami sa atin, pag tayo lang, talunan talaga tayo. Sa maraming bagay. Hanggang sa dumating tayo sa frustration at pagsuko, natanggapin natin na hindi natin kaya maging matuwid sa ating sariling pamamaraan lamang. Kundi ang ating pagiging matuwid na talaga is sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So magpasakop tayo. Humble natin yung sarili natin in the sight of the Lord and He will lift us. Kung tatitlean mo yan, anong natin? Tungkol sa Kasi nakalagay dito, walking the walk. Nakalagay sa C. walking the walk. Walking the walk. Nga. Lakaran mo yung dapat lakaran. Because some people say one thing but do the other. Walking the walk. Pwede din. Not just practice what you preach. Or not You just practice what you preach. not just walk the talk. Okay. Walk the walk. Is walk the walk or live the talk. Ayun. Ayun lang. Ay, sige na ngayon. Bye, guys. Okay, goodbye. Ako.